Maraming nagtatanong sa akin mga kababayan. Mayroong nagme-message sa akin sa Facebook, sa aking FB page, sa aking Messenger. Bakit hindi na raw ako nag-upload recently tungkol kay Francis Leo Marcos? Ako daw ba ay bumaligtad na? Sumapi na raw ba ako o naniwala na rin ako sa mga bashers? May nagsasabi rin na dumistansya na ako kay Francis Leo Marcos. Sinasabi niya, wag na raw akong makialam or gumawa ng video na pabor kay Francis Leo Marcos. Nitong mga nakaraang araw, iniisip-isip ko kung gagawin ko ba ang video na to o hindi. Kakampi ba ako kay Francis Leo Marcos o maniniwala ba ako sa mga bashers? Ilang araw kong pinag-isipan yan mga kababayan. Kaya hindi talaga ako nag-upload sa mga recent video niya, sa mga update tungkol sa kanya. Hindi ako nanonood. Hindi ko pinapanood. Pero meron pa rin na ilang tao na wala pa rin tigil ng kaka-message sa akin tungkol kay Francis Leo Marcos. Kung ano-ano ng masasakit na salita ang natatanggap ko rin. Pati ako, nababas na rin. Pero wala akong pakialam doon. Sa akin lang, ngayon, lahat ng tanong nyo, sasagutin ko. Kasagsagan ng quarantine sa Maynila. Hindi pa naka-quarantine ang buong Pilipinas noon. Merong isang tao na sobrang yabang. Mayaman daw siya. Matulungin daw siya. Lumabas ng kanilang mamahaling subdivision. Pumunta sa mga grocery. Namili ng kung ano-ano. At pagkatapos, ipinamahagi sa mga tao sa lansangan sa buong Metro Manila. Doon po nagsimula ang kasikatan ni Francis Leo Marcos sa Facebook. Sa Facebook pa lang yan mga kababayan. Wala pa siyang YouTube noon. Lalong sumigat si Francis Leo Marcos noong nagkaroon siya ng YouTube channel. Hindi ho ba? Pero i-set aside muna natin yan. Sa biglang pagsikat ni FLM, doon naglabasan yung mga bashers, yung mga kaso di umano ni Francis Leo Marcos. Kung may mga kaso pala siya, bakit hindi pa siya noon? Bakit hindi noon pa siya hinuli? Nung hindi pa siya sikat. Yun lang ang tanong ko, mga kababayan. Ngayon, alam naman natin lahat kung ano ang nangyari kay Francis Leo Marcos. Hanggang ngayon ay nakadetain pa rin siya sa tanggapan ng NBI dahil sa samot-saring kaso na ipinaparatang kay Francis Leo Marcos. Pero, hindi natin pag-uusapan yung mga kaso na yan, mga kababayan. Kasi, nasa husgado na po yan, nasa korte na po yan. For your information, mga kababayan, sa mga hindi nakakaalam, once na ang isang kaso ay naisampa na sa husgado o dinidinig na ng hukuman, hindi na po natin pwedeng pag-usapan ang merit ng kaso. Maaaring makaapekto to o
baka tayo pa ang mademanda kung pag-uusapan natin ang merit ng kaso. Kung pag-usapan man natin ang mga kaso ni Francis Leo Marcos, ay wala rin pong silbi sapagkat hindi naman ako abogado. Hindi naman kayo hukom. Sino kayo para husgahan si Francis Leo Marcos sa kanyang mga kaso? O sino ba ako para makialam sa mga kasong isinampa sa kanya? Wala po tayong alam dyan. Ipaubaya po natin sa korte. Sila lamang po ang tunay na nakakaalam at tunay na pwedeng magbaba ng hatol na kung saan mapapatunayan na kung talagang may kasalanan si Francis Leo Marcos o wala. Korte lang po ang pwedeng gumawa niyan. Okay, tapos na tayo dyan. Ang totoong pag-uusapan natin dito mga kababayan ay kung si Francis Leo Marcos ba ay totoong miyembro ng Marcos Clan. Dahil maraming nagsasabi, lalong-lalo na yung mga bashers, na hindi daw siya Marcos o hindi siya kilala ng kahit sino mang miyembro ng pamilya ni dating magiting na presidente Ferdinand E. Marcos. Lumabas ang video ni Francis Leo Marcos na sinasabi niya na si Bongbong Marcos daw, si Aimee Marcos, at lalong-lalo na si Madam Imelda Marcos ay sa kanya nanghihingi ng pera. Pangalawang video, magkasama si Francis Leo Marcos at si Madam Imelda Marcos. Kung napanood nyo, sinabi mismo ni Francis Leo Marcos sa harap mismo ni Madam Imelda Marcos na ang asawa ni Bongbong Marcos ay nangungutang sa kanya ng, if I'm not mistaken, 40 million pesos. May lumabas din na video na FB Live ni Francis Leo Marcos na nanonood daw sa kanya si Bongbong Marcos nung panahon na yon. At sinabi niya pa sa video na yon kung nasaan siya, kung sino-sino yung mga kasama niyang malalaking tao nung oras na nagla-live siya, na nanonood daw si Bongbong Marcos. Sumunod na video na lumabas ay yung voice tape or recorded voice di umano ni Francis Leo Marcos. Malamang alam na alam to ng mga bashers sa ulado nila to. Sa mga hindi pa nakapanood, hanapin nyo, nagkalat lang sa YouTube yan. Dito sinasabi or inkwento ni Francis Leo Marcos ng detalyado kung sino nga ba siya, kung saan siya nagsimula, sino ang mga pamilya niya, ang mga ninuno niya. Lahat dito sa voice tape recorded na ito ay detalyado na ikinuwento ni Francis Leo Marcos ang kanyang pagkatao. Siguro naman alam nyo na yon. Hindi na natin i-emphasize yung video na yon. At ang sumunod na video, noong in-interview si Bongbong Marcos ni Deo Macalma tungkol kay FLM, narinig nyo ba or sinabi ba mismo o di kaya tinukoy ba mismo ni Bongbong Marcos na si FLM ay hindi miyembro ng pamilya? Wala pong ganun. Ang sabi ni Bongbong Marcos, marami na yan noon pa. Nung araw pa lang na bumalik kami galing exile, marami na nagpapanggap na kapamilya namin. Pero hindi niya sinabi mismo na si Francis Leo Marcos
or Norman Mangusin ay hindi niya kamag-anak or hindi kaparte ng kanilang pamilya. Kung nagdadalawang isip kayo, panoorin niyo po yung interview ni Deo Macalma kay Bongbong Marcos. Sa lahat ng video na binanggit ko na naglabasan, meron ba kayong nakita or lumabas na video na kahit isang miyembro ng pamilya Marcos na nagpasinungaling or itinanggi lahat ng sinasabi ni Francis Leo Marcos tungkol doon sa pera na sa kanya raw nangihingi ang pamilya Marcos? Nagsalita ba si Bongbong? Nagsalita ba si Amy? Nagsalita ba si Ma'am Imelda? Wala. Tungkol doon sa video na nangungutang daw ng 40 million ang asawa ni Bongbong, kaharap mismo si Ma'am Imelda, may sinabi ba si Ma'am Imelda? Wala. At ang pinakamatindi, mga kababayan, ang kumakalat na voice recorded ni FLM di umano na detalyado niyang ikinuwento ang kanyang tunay na pagkatao. May nagsalita ba ni isa man sa pamilya Marcos? Wala, hindi ho ba? Sa dami ng video na lumabas patungkol kay Francis Leo Marcos, sa mga sinasabi niya sa kanyang tunay na pagkatao at ang kaugnayan niya sa pamilya ni Marcos, imposible na hindi man lamang ito napanood ng kahit isang pamilya ni Bongbong Marcos, ni Amy Marcos, ni Ma'am Imelda, yung mga anak nila, mga apo. Imposible na walang nakapanood sa mga video ni Francis Leo Marcos. Pero walang nagpatunay sa kanila o wala ni isa man na nagpasinungaling sa mga sinasabi na ito ni Francis Leo Marcos. Hindi man lamang nila kinontra itong mga picture. Yung picture na to, kasama ni Francis Leo Marcos si Imelda. Itong picture na to, kasama ni Francis Leo Marcos si Amy Marcos. Itong mga picture na to, kasama ni Francis Leo Marcos si Bongbong Marcos. Papaanong hindi nila makikilala si Francis Leo Marcos? Samantalang iyang mga picture na yan, ang katunayan na kakilala talaga nila si Francis Leo Marcos. Hindi lang isang okasyon, maraming okasyon na nagpapatunay na magkakasama sila. Bigating tao ang mga Marcos, high profile na pamilya yan. Hindi ka basta-bastang makakalapit dyan kung hindi ka nila kilala. Or kung meron man silang salo-salo sa pamilya, hindi ka makakapunta dyan kung hindi ka imbitado. Hindi ho ba? Isipin nyo. Itong picture na to, na matanda, sa mga hindi nakakakilala, ang matanda po na yan ay ang nakababatang kapatid ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Siya po ay si Ma'am Fortuna Marcos. Bakit siya kasama ni Francis Leo Marcos sa mga picture na yan? Namimigay ng ayuda. Noon pa man ay namimigay na ng tulong si Francis Leo Marcos kasama ang nakababatang kapatid ng dating presidente Ferdinand Marcos. Sa picture na to, bakit kasama ni Francis Leo Marcos
ang kapatid ni Ferdinand Marcos. Kung hindi siya kilala ng kapatid ni dating Pangulong Marcos, hindi ka pwedeng tumabi sa matanda. Hindi mo pwedeng kausapin yan ng one-on-one. Di ba? Kita nyo naman, nasa ospital, yung matanda. Sino yung kasama sa ospital? Si FLM? Kung hindi kilala ni Ma'am Fortuna Marcos, si FLM, paano siyang papayagang magbantay sa ospital kasama nito? Naisip nyo ba yung logic, mga kababayan? Naisip nyo ba? Kung hindi, ako na magsasabi sa inyo. Ito'y opinion ko lamang, mga kababayan. Kung meron kayong sariling opinion, i-comment nyo na lang dyan sa baba. At para sa mga bashers, wala akong pakialam sa opinion nyo. Opinion nyo yan eh. Pero nire-respeto ko yan. Marespeto po tayong tao, mga kababayan. Hindi po tayo pumapatol sa mga bashers na walang picture. Hindi po tayo makikialam sa kanila. Wala tayong pakialam kahit ano sabihin nilang masasama. Nakakala mo, alam na nila ang lahat ng buong katotohanan. Akala nila, totoong kilalang kilala nila si Francis Leo Marcos at kilalang kilala nila ang pamilya Marcos. Pinilig nila, ganun eh. Pero ako, sinasabi ko, ito'y sa palagay ko lamang. Ito'y opinion ko lamang. Ulitin ko, paulit-ulit. Tandaan nyo, opinion ko lamang to. Si Francis Leo Marcos ay kaparte ng Marcos clan. Kung bakit ayaw nila aminin na miyembro ng Marcos family si Francis Leo Marcos, I leave it to them. Paubayan na po natin sa kanila yan, mga kababayan. Problemang pamilya yan. Personal na problema yan ng pamilya Marcos. Hayaan na natin silang magdesisyon. Kung ayaw man nilang sabihin na pamilya nila si FLM, respeto po natin yan. Irespeto din po natin ang mga sinabi ni FLM patungkol sa pamilya Marcos. Maaring itong isang sikreto na ayaw nilang mabunyag. Maaring ito'y sikreto na gusto nila ay dito lamang to sa loob ng ating pamilya. Hindi po pwedeng lumabas. Hindi ko po pwedeng aminin na si FLM ay kamag-anak ko. Ikaw, FLM, hindi mo pwedeng aminin, o lalong-lalo na sa media, na ang Marcos family ay kabahagi ka. Yun po ang naisip ko lang, mga kababayan. Yun lang ang tumatakbo sa imahinasyon ko. Sa palagay ko'y ganun. Maaaring tama, maaari din po akong mali. At kung tumama man ako, balang araw malalaman din natin yan. Darating din ang araw na lalabas ang katotohanan kung si Francis Leo Marcos nga ba ay hindi miyembro ng pamilya. At kapag lumabas na si Francis Leo Marcos ay talagang legit na parte ng Marcos family, sabi ko na tama ako. Kayong mga bashers, nga, iyak, bigti. At kung mali naman ako, I feel sorry for me. Sorry. Mali ako. Mali yung paniniwala ko. Nagkamali ako.
At least ipinahayag ko kung ano ang opinyon ko, kung ano ang nararamdaman ko. Ibinase ko ang aking opinyon sa aking naiisip at lalong-lalo nang ibinase ko ang aking opinyon sa kung ano ang nararamdaman ng aking puso. Yun po ang tunay na basihan. Hindi lamang puro utak. Ano't ano man ang mangyari, ay sumasaludo ako kay Francis Leo Marcos. Sumusuporta ako kay Francis Leo Marcos, lalong-lalo na sa mga kabutihan niyang ginawa na hanggang ngayon ay hindi pa rin makita-kita ng mga bashers. Ang dami na nagpatunay. Truck na bigas, kalabasa, gulay, nagpa-contest pa sa mga rapper. Diyos ko po, ano pa bang kailangan yung patunay? Nakatunayan na si Francis Leo Marcos ay tumulong sa mga mapangkaraniwang tao. Kung ayaw nyo pa rin maniwala, bahala na kayo sa buhay nyo. Kung ikaw ay isang bashers, nanood ka ng isang video ng isang vlogger at nag-comment ka, base lamang doon sa napanood mo sa isang bashers din ni FLM, ay ayoko magsalita ng masama, pero ikaw, diskarte mo yan eh. Mahilig kang maniwala sa chismis, chismoso ko na rin. Magdesisyon ka na hindi lamang utak or isip ang ginagamit. Magdesisyon ka base kung anong sinasabi ng iyong puso. Yun lang mga kababayan. Ako nga po pala si Leon Say. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag niyong kalimutang mag-like. I-share niyo po yung video natin. Pindutin mo yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga videos. At huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe sa aking channel.